At ayan po mga ka-crypto, meron po tayong isang bagong pananaw dito na ibinahagi ng kilalang commentator na si XRP Patriot, kung saan sinabi niya na ang paglago ni XRP ay hindi po nililimitahan ng market capitalization nito. Ayon po sa kanyang pahayag dito sa X, ang pagkakaroon po ng 5,000 piraso ng XRP o 5,000 in XRP ay magiging sapat na upang maging milyonaryo ang isang tao sakaling umabot po sa $200 o $200 ang presyo nito sa malapit na hinaharap. Ang mensaheng ito ay lumampas po sa simpleng pag-calculate o pagkalkula ng personal na ipon dahil iniugnay nito ang malaking target na ito sa paniniwala na ang market cap ay maaaring maging hindi na gaanong mahalaga para sa ganitong uri ng asset. Marami pang mga analyst at saka eksperto sa market ang sumusuporta sa ganitong pananaw, lalo na't nakikita nila ang potensyal ng token na gampanan ang isang mahalagang papel sa global system ng payment at saka mabilisang transaction. Ngayon, para po sa akin, ang ganitong klaseng usapan ay nagpapakita kung gaano kalaki ang inaasahan ng mga tao sa hinaharap ng technology. Bagamat para sa iba ay napakataas ng $200 o $200, ang mga naniniwala rito ay nakikita ang mas malawak na larawan ng kung paano po babaguhin ng mga digital asset ang paggalaw ng pera sa buong mundo ngayong taon. At ngayon ay totoo bang walang kinalaman ang market cap sa pagtaas ng presyo? Sa kasalukuyang pag-aaral, kung aabot sa $200 o $200 ang presyo, ang 5,000 na XRP ay magkakaroon po ng katumbas na $1 million na may tinatayang market cap na aabot po sa $12.5 trillion. Ayan. Samantala kung sakaling tumigil po ito sa $100 o $100, ayan, ang parehong halaga ay magiging kalahating $1,000,000 na may market cap naman na $6.27 trillion. Ayan. Maraming mga kritiko ang nagpapahayag na ang mga numerong ito ay hindi po makatotohanan at mahirap abutin. Ngunit may mga eksperto ring tumutol sa ganitong pag-aalinlangan. Ipinaliwanag po ng isang analyst na ang market cap ay nagmumula lamang sa huling presyo ng trading na minumultiply sa dami po ng supply na nasa sirkulasyon o circulating supply. Ipinunto rin niya na ang numerong ito ay hindi po nangangahulugang katumbas ng aktual na dami ng pera na kinakailangan upang itulak ang presyo sa nasabing price level. Sa aking opinyon, ang pag-unawa po sa mekanismong ito ay napakahalaga upang hindi po tayo malito sa mga terminong pinansyal. Ipinapakita po nito na si XRP ay madalas na inihahanay bilang isang settlement asset na kayang magproseso ng napakalaking transaction sa pamamagitan po ng paulit-ulit na paggamit. Kaya naman ang pagkakaroon ng mas mataas na presyo ay nagiging bahagi ng pangangailangan sa infrastructure. Ngayon ay paano ba pinalawig ang mga prediction hanggang sa $1,000 o $1,000? Hindi po nagtapos sa $200 ang mga pananaw na ibinahagi ng commentator. Dahil kalaunan ay pinalawig pa niya ang kanyang prediction sa mga susunod pang usapan.
Ayon sa kanya, ang landas ng presyo ay maaaring dumaan muna sa $100 o $100 at $200 bago tuluyang umabot sa $1,000 bawat isang token. Binigyang diin din niya na ang pinakamahalagang bagay sa pag-abot sa mga layuning ito ay ang bilis o tulin ng pag-aangkop o adoption ng market upang lumikha ng tuloy-tuloy at malakihang pangangailangan. Ang ganitong uri ng mataas na pag-i-speculate ay nagpapakita po ng malaking pagbabago sa posisyon at halaga ng asset sa buong financial system. Ang argumento sa likod nito ay mas madaling maunawaan ang ganitong kataas na presyo kapag si XRP ay ganap ng ginagamit bilang isang pangunahing financial infrastructure sa halip na manatili lamang bilang isang speculative asset na pinagkakakitaan sa panandaliang panahon. At ayan, para po sa akin, ang pag-akyat sa ganitong mga antas ay nangangailangan ng napakalawak na pagbabago sa sistema ng mga bangko sa buong mundo. Ang bilis ng pagtanggap ng mga institution ang magpapasya kung gaano katagal bago natin masaksihan ang mga ganitong uri ng pagbabago sa ekonomiya. Ayan, pag-usapan naman po natin kung ano ba ang reaksyon ng timetable ng community sa mga predicsyong ito. Ang mga tugon o reaksyon mula sa community ng crypto ay nagpakita ng labis na interes at iba't ibang pananaw hinggil sa mga nabanggit na numero. Ang isang taga-subaybay ay nagpahayag na nakikita niya ang parehong posibilidad ng malaking pagtaas, ngunit nagbigay po siya ng mas mahabang panahon para dito. Ayon sa kanya, ang ilang mga mahalagang elemento ay kailangan pang magtugma. At sinabi po niya na ang 5 hanggang 7 taon ay mas angkop sa timetable. Yan, 5 to 7 years na timeline kaysa sa pag-asa po na mangyari ito sa malapit na hinaharap. Ayan. Sa kabilang banda naman, marami ring nagpahayag ng matinding kasiyahan at paniniwala na si XRP ay aktibong bumubuo ng kinabukasan ng finance. Maraming mga participants, market participants, ang naniniwala na ang mga tradisyonal na limitasyon tulad ng market cap ay hindi na naaangkop sa uri ng teknolohiyang iniaalok nito. Kaya naman ang bawat galaw sa mga susunod na linggo ay inaabangang magsilbing simula ng malaking pagbabago. At ayan po mga kakripto, sa kabuuan, naniniwala po ako na ang pagsusuri sa mga ganitong prediction ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng optimism at ng pag-unawa sa aktual na takbo ng market. Ang pagtutok sa mga pangunahing pagbabago sa infrastructure ay nagbibigay po sa atin ng mas malinaw na gabay sa kung paano suriin ang hinaharap ng mga digital asset ngayong taong ito, 2026. At ayan mga kakripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended video natin dito.